Okay na? Go. I can play? Sure ka na. Good afternoon po everyone. Maraming salamat po for joining us again in our usual Thursday 2 o'clock habit with IPAMS. Opo, my name is Lala Macaranas po. At tayo po ngayon nandito sa ibang room because busy yung unang room namin. Okay, maraming salamat. Marami na bang nagjo-join sa ating tignan nga natin sa ating mga screens ngayon. Okay, sa mga nagpapasalamat po pala kami sa lahat na nag-join ng aming mga walk-in events ng Tuesday and Wednesday. Kasi alam naman po namin na na-announce na natin yung mga job opportunities natin na available at yung hindi available. Kasi marami pa rin nagtatanong tungkol dito uunahin ko na sigurong ipakita yan, no, Kla? Yes. Yung ating pero anin muna natin yung script natin, no? So for this one, marami po tayong mga pag-uusapan ngayon. Syempre, of course, una-una sa mga nagtatanong, mga how di Carabao, syempre, papakita natin mamaya paano ba mag-apply sa IPAMS. At medyo nag-laylo muna ang ating official navigator na si Willie Ways kasi mukhang ipapaayos pa daw yung kanyang may papagawa pa raw sa kanya. Okay, kaya mamaya ipapakita po natin yung mga job opportunities natin. Pero i-flash muna natin, no, sa mga maraming nagtatanong dahil maraming makukulit. Okay, kung ano pong wala kami na opening sa IPAMS. So, bakit naman wala agad? Sabi nga nila, bakit naman wala agad po, ma'am? Sige. Sige, pakita natin dyan. Wala po tayong mga job opportunities. Okay, kung nakikita nyo po sa screen, wala po tayong caregivers, wala po tayong domestic helpers, wala rin po tayong factory worker, fruit pickers, nannies, and yayas. Wala po tayong opportunity sa mga ganyang openings po natin. Kaya please take note po, ha? Clarence, bakit may square ako sa mukha dito? Hindi ko mag-gets. Bakit ako may square? May target ba sa akin? Anong nangyari? Ba't tayo may square? Ayan, wala na akong square ngayon. Sige, uulitin po natin, ha? Wala po tayong job opportunities for care. Sa mga magtatanong dyan, mga how di Carabao, anong opening? Wala po tayong caregivers, domestic helpers, factory workers, family drivers, fruit pickers, at saka nannies or yaya. Kasi wala ho kaming employers na naghahanap po ng mga ganyang job opportunity. So, kung kayo po ay magtatanong ulit, tingnan natin kung magkakaroon. Pero sa ngayon po, hindi po talaga kami nagre-recruit ng mga ganyang job opportunity sa ngayon. Okay, so sa mga nagtatanong naman paano po mag-apply sa IPAMS, ipakita na natin ang ating 4 ways and more. Yan. Okay, ayan nakita ko na kaagad may nagtanong na agad ng caregiver kasi sabi ko lang. Okay, so ipakita po natin ang ating 4 ways kung paano po mag-a-apply sa IPAMS office. Siyempre, nandyan na po sa screen nyo. Screenshot nyo na lang po siya. Nang sa gayon po ay mapanood po ninyo at malaman po ninyo paano kayo magsisend ng application nyo. Number 1, siyempre, pwede po kayong mag-walk-in sa IPAMS office sa every Tuesday and Wednesdays mula 8:30 ng umaga hanggang 12 noon. To submit your application. Bakit nga po, sabi ng iba, bakit daw po kami nagkakaroon ng cut-off? Kung nakikita po ninyo, ang usual na ina-accept namin applications for every Tuesday and Wednesday, hindi na bumababa ng hindi bumababa sa 300. So, kung maghapon po kaming bukas, maghapon na rin po ay magi-interview. But then again, yun nga po, pumunta po kayo na maaga sa IPAMS mula 8 o'clock, 8:30 a.m. to 12 noon. At huwag po kayo mag-alala, libre ang kape, libre ang tubig. Bumiyahe kayo na maaga, we provide these for you. At syempre, habang inaantay po na ini-screen ang inyong application, pwede munang mag-unli coffee tayo with sugar and cream. At saka sa mga hindi nagkakape, may tubig naman po tayo. Yan. Okay, so that's number 1. Siyempre, ang number 2 natin sa mga team bahay at maraming internet connection, wag gas. Okay, kung nakiki-wifi sa kapitbahay, ito yung napaka-importante screenshot mo. Pwede po kayong pumunta sa website po ng IPAMS, that's www.ipams.com. Okay, pumunta po kayo sa job seeker section at pwede po kayong mag-check ng mga job opportunities namin. Nandyan po yan, parang naamoy ko yung merienda natin today, ha?
Parang may sponsor yan, ha? Okay. Okay, so punta kayo sa job seekers page, i-type po ninyo sa job search yung position na gusto nyo applyan, and then pagbasahin muna ang job description, then afterwards, click apply. Yan. So, pipick upin po yan ng mga recruiters natin once na nakita po na kayo po ay qualified based on the industry, based on qualifications, education, at the same time yung skill set. Hindi po pwedeng isa lang doon, check, tapos apply agad. Dapat po lahat kumpleto. Okay. Then number 3 po natin, sa mga techie dyan, pwede muna tayo mag-download ng iPalms mobile app. Available po siya sa Apple Store and Google Play Store. Kung kayo po ay naka-Android, okay, pag naka-iPhone, syempre yan ay sa Apple Store po. Libre yan, walang subscription. Create your account. Then, kung ano po yung industry or skill talents na inyo pong i-accept or ipipiliin doon, syempre magkakaroon po ng notification kung ano yung latest opening at pwede kayong mag-apply sa ating mobile app for free. And then number 4, dahil napakahaba naman niya, no, you can send your CV and initial requirements sa mga email addresses na nakikita nyo dyan sa screen. Okay, nakikita pa ba sa screen yung ating ano? Okay, nakikita pa sa screen. Okay, nakikita nyo yung mga email addresses na naandyan. Pero pakiusap, kung ano po yung position na nakalagay sa screen, sa email address, eh doon lang po kayo magpadala. Hindi po tinadtad na ninyo lahat ng email po yung lahat, tapos hindi nag-match yung position. Para pag-ibig lang yan, no? Pag-ibig lang yan, kailangan match na match kayo. Yan, o, so sabihin ko ba, Happy Valentine's Day, ha? Happy Valentine's Day sa mga, ano dyan, sa ibang lugar, ibang bansa. Kasi Feb 15 na po tayo ngayon, okay? Sa mga walang position dyan na available based sa email addresses, you can send your application to resumes@ipalms.com. Okay, sige, magbasa na tayo ng greetings. We have 1,100 viewers. Thank you very much. I-share lang po ninyo tong program na to. Okay, every Thursday, dahil ito lang pong official Facebook page na to ang nag-FB Live. Yung mga scammers po hindi nag-FB Live kasi hindi naman nila makikita yung pagmumukhang to. Okay, so pakita natin yung ating announcement na ang official Facebook page natin ay may 1.8 million followers and growing. Maraming salamat sa mga followers natin. You know the reason why kami po ay nagpapasalamat sa mga 1.8 million followers natin is just to make sure na itong Facebook page na to ang official lang na pagkukuhanan ninyo ng mga information about iPalms at saka mga latest job opportunities. Kasi alam nyo, hindi natin makokontrol yung mga scammers, gagawa ng Facebook page. Pero pag hindi yan 1.8 million followers, scam yan. Okay, and nire-report din namin yan sa Anti-Illegal Recruitment and Human Trafficking Bureau ng Department of Migrant Workers. Yeah, matakot na yung mga scammers dyan. Okay, may mga tanong-tanong dito, no? Okay, Nico AI, E&I Inspector po. I think meron tayo niyan for Aramco. Okay, so pwede po kayo mag-send ng inyong application po niyan sa ating engineers@ipalms.com. Okay. Question ni Yahalo Arag. Hello ma'am, ask ko lang po, may hiring po papunta ng Poland as barista. Wala po tayong opportunity for Poland na naka-register po ngayon under the Department of Migrant Workers. I think Poland is it's European country pero it's not, the sweldo is not really that attractive. Okay, kaya hindi rin po kami kumukuha ng job opportunity dyan. Pero malay nyo, makakuha tayo ng magaling na employer for that one. From Kim Ira Alanis, lineman po. Ay, yes. Ito po ay may opportunity kami niyan. We're currently manpower pooling for Canada ng lineman, transmission linesman for Canada. And for Hong Kong, nagpo-pool po tayo continuously for transmission and distribution linesman. Pwede nyo isa yung application mo sa linesman@ipalms.com. Okay. Pwede po bang, okay, from Sally Mier, Caneso Borgilio. Hi po, pwede po bang mag-apply kahit wala dyan sa Pinas? Okay, karamihan ng mga nag-a-apply sa amin na wala sa Pinas, nagsisend sila ng email. Ngayon po, depende sa position. Kung yan po ay yung skill mo ay nag-match dun sa job position, lalong-lalo na po ay Canada.
kasi matagal-tagal din po ang processing ng Canada. 8 months to 12 months po ang hiring yan eh. So, pwede naman. Pero dito po sa Pilipinas ang exit. Okay, and make sure, Miss Sally Mier Caneso Borjillo, kapag po kayo ay mag-exit na kung saang bansa ka nagtatrabaho ngayon, kumuha ka ng foreign police clearance. Yan, okay. From Jerry Guillermo Balagat, tanong niya, ma'am, meron po bang hiring na heavy equipment operator, bulldozer, excavator? I think excavator meron kami. Okay, may excavator kami, pero ang kailangan po namin is from mining companies na mga excavator, yung malalaki na gulong ng excavator doon. So, send your application na lang po siguro sa skill.ipams.com. Okay, si Janice Noynay, watching from UAE, sabi niya, meron po ba kayong teaching assistant? Okay, wala pa po tayong teaching assistant, hindi pa active yung employer nating naghahanap ng teaching assistant sa United Kingdom. Ano nung pangalan ng company na yun? Storybook Montessori UK. So, hindi pa siya active. So, abang-abangan mo lang kung sakasakaling magkakaroon po tayo. Okay. Si John Rick Banaag, dairy farmer po. Wala pa po tayong opening nito. Pero previously, nagre-recruit po kami nito for Canada. So, abangan nyo na lang po kung ano po yung mga opportunities natin. Painter from Jessrun Sumaga Jr. Ay, meron. Meron, papakita ko sa iyo mamaya. Meron kaming painter for Saudi Arabia kung willing ka mag-apply. Okay. Meron pa po tayo. Glenn Gonzaga Briones. Foundry po. Ma'am Lala, meron po ba? Ay, naku, nagmamanpower pooling kami ng foundry kasi alam namin napakahirap maghanap ng posisyon na ganito. Okay, so send mo lang yung application mo sa skill.ipams.com. Okay, ano pa mga opening? Fast food attendant po ba? Meron po from Mayburn. Currently pooling din kami niyan. Baka sakasakali magkaroon tayo ng opportunity niyan in the future under Canada. Okay, merong ding interesting question dito. Ramil De La Rosa, good morning ma'am sir. Bakit good morning? Nasang lugar ka ba? Good afternoon na sa Pinas. Okay, ma'am, para po sa couple, meron po ba? Okay, madalang po kasi ang mga job opportunities natin for couples. So, pag nag-announce kami dito sa aming official Facebook page, apply kayo kaagad, ha? So, abang-abangan mo lang. Okay, Michael Ortega, may opening po ba na accountant pero hindi po license? Thanks. Meron ba tayo nito? Alam ko CPA kasing hinahanap namin sa ngayon. For IPAM sa CPA, naghahanap kami kahit bagong board passer pa lang. Pero for other, I think yung isa namin for Quanta Philippines, kailangan license eh. So wala pa tayong opportunity. Antayin mo lang kung kailan tayo magkakaroon. Okay? Si Yankees Luna, ma'am, hiring po ba? Massage therapist. Nako, I think katatapos lang nito sa ano natin, sa Qatar duty free. So sa ngayon wala pa po tayong opportunity nito. Abangan mo na lang next time po, ma'am. Okay. So ano ba? It's 2:14 na po tayo. Okay? Sa mga tayo po ay mag-aano pa, no? Magta-time check na ba tayo? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Salamat sa mga nakikinig, no? To other locations. Meron po nakikinig from Saudi Arabia, from Taiwan, UAE. Nakikita ko dito mga taga-provinces din nakikinig. Mamaya, ipapakita namin kung saan kami pupunta. Kasi po tayo po ay naimbitahan ng gobyerno. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Kasi, bakit po kailangan namin pumunta doon? Wala po kasi kaming physical branch. So, wala po tayong branch wala po kaming branch sa Davao, wala rin po kaming branch sa Cebu, wala rin po kaming branch sa Pampanga, at wala rin po tayong mga agents na pumupunta sa bahay-bahay para mag-recruit sa inyo. Okay, ayan ang bilis ng oras. So, it's 2:15 in the afternoon. Siyempre, time check brought to you by Hokwa Manufacturing Corporation. This program is sponsored by Hokwan Manufacturing Corporation. A taste of Okay, so ang bilis naman yung time check na yan. Nakakaloka. Okay, sige na. Sa mga nagtatanong, saan daw po ba pupunta ang IPAMS? Yon. May pa ganun pa ako nalalaman, no? Okay, mauna muna tayo. Siyempre, sa maraming nagre-request, Davao naman po.
Sabi nila, ayan na. Kita nyo na sa screen, ayan na. Kita nyo naman, di ba? Davao City, nandun po tayo sa kanilang job fair on February 24. February 24, that's Saturday. Starts at 9 a.m. po. Tayo po ay inimbitahan ng Peso Davao City in partnership with Rotary Club of Davao City and the Department of Migrant Workers. Matatagpuan nyo po yung booth namin sa job fair na to sa NCCC, Victoria Plaza Mall, JP Laurel Avenue, Davao City. Makikita nyo rin dyan sa screen. Siyempre, ano yung mga latest opening na i-entertain natin? For Canada, for Saudi Arabia, for Hong Kong, for UAE, at saka United Kingdom and USA. Okay, so ayan ha. Legal yan. Wala pong, yung mga official agents namin, inimbitahan po ng Peso Davao City. Ma'am Lilibet Pantinople, Peso Manager dyan. Kala ko ma'am, dadalaw ka dito sa IPAMS eh. Naantay kita until Tuesday eh. Pero magkita na lang po tayo on February 24. Andun si Clarence eh. So, punta si Clarence doon, my wingman. So, makikita nyo po kung gaano kapogi si Clarence. At napakaningning niya. Nakita nyo, napakaningning ni Clarence. Kumikintab, sabi nga niya. Siya nagsabi niya, hindi ako. Okay, so yan po, on Davao, that's on February 24, Peso City, Davao, and Rotary Club of Davao, job fair sa NCC, Victoria Plaza Mall, JP Laurel Avenue, Davao City. Ayan, so next natin, sa Visayas naman tayo pumunta. Pupunta po kami para makita si Richard Gomez. Yaks naman. Crush na crush ko yun ng bata pa ako eh. Mayor! Mayor Richard. Okay, February 26, 2024. That is, kailan ba yung 26? Monday. So, from Davao, punta kami ng Ormoc. A-attend po tayo ng first quarter mini job fair ng Ormoc City, Leyte. Okay, dyan po sa Ormoc City Superdome. Larasabal Boulevard, Ormoc, Leyte. Yan. So, makikita nyo naman dyan sa screen. Ayan naman, no? Mga job opportunities na available. Na-entertain natin. Screenshot nyo na yan, mga kabayan. Mga future hashtag IPAMS50 and Beyond Club at mga future hashtag IPAMSRN Club. Pupunta po tayo sa Ormoc City. Yan, no? So, nakikita nyo na yan, ha? Siyempre, may mga recruiters din po tayo na pupunta dyan. I think, tatlo sila. Tatlong magagandang babae. Oo. Sana pansinin sila ni Richard Gomez, Mayor. Okay, so yan po. Nasa job fair po tayo ay on February 26, 2024 sa Ormoc City, Leyte. Siyempre, patatalo ba naman ang Marso? May invitation agad. Yan, okay. So, first time namin umattend ng job fair sa Tarlac City. So, we will be there on March 8, 2024 sa 8 Kanlahi Festival, Province of Tarlac Provincial Job Fair. Okay, nakikita nyo po dyan sa screen saan po yung venue. That will be sa Bulwagan, Kanlahi, Diwa ng Tarlac, San Vicente, Tarlac City. So, ayan yung mga opportunities that we will entertain sa Tarlac. Okay, so magkita-kita po tayo dyan, mga taga-Tarlakenyo. Matagal na po nila tayong ini-invite and hopefully, magkaroon din po tayo ng mga mai-deploy na galing po sa Tarlac City. That will be on March 8, 2024, 8 Kanlahi Festival of the Province of Tarlac. Okay, yan ha. And then, ito, papakita namin to because I think mga third week na ito ng February. Bagong employer namin to. First time namin to. Ito yung CAF Arabia. Okay. I think accept din kami ng walk-ins dito. Sa mga nagtatrabaho dyan sa mga train stations at hindi kayo available na pumunta sa IPAMS today. Ayan po. We have a final interview under CAF Arabia. Ano na nga yung pangalan ng employer na? Napakahaba ng pangalan ng company ng employer na yan eh. Ano yan eh? Spanish Railway Company. 100 years na silang in the market of railway road construction and maintenance, and they won an 80 billion euros na contract sa Saudi Arabia to build the railway construction at saka yung train ng Saudi Arabia in preparation for 2030 na two cities
Saudi Arabia, that is the NEOM at saka yung AULUM. Yun yata yun, yung mga magiging bagong super cities ng Saudi Arabia. We're looking for electrical, lahat po ito ha sa trains. Trains po dapat ang inaayos. Okay, we're looking for electrical technicians, heavy repair technicians, HVAC technicians, mechanical technicians for rolling stock vehicle, mechanical technicians for brake system ng tren, at yung wheel late operators para sa tren. Yan. So, pwede po rin po kayo mag-walk-in sa IPAMS office para sa posisyon na to, Mondays to Fridays, from 8 a.m. up to 3 p.m. Yan. So, yan po yung mga opportunities natin na nakikita na dyan. Okay, yan. So, marami nagtatanong dito. Service crew, marami nagtatanong po. Si John Patrick Mulyagas, ayan, na-notice na kita. Meron po bang hiring for service crew? If you're talking about Canada, wala pa po tayong opportunity for a service crew sa Canada. Okay, so yan po yung mga opportunities natin. Yung mga nagtatanong kanina, nasagot ko na to, yung mga opportunities na hindi namin in-entertain, pero later on, ibibigay ko sa inyo. From Gerson Fernandez, notice po, baka merong hatchery production poultry farm. Naku, wala pa tayo nito. Hopefully, magkaroon kami nito. Okay, so ano ba yung hatchery production poultry farm? Ito ba yung sa mga manukan? Oo, wala pa tayo nito. Medyo malamig kasi sa Canada pag magmamanukan. Pero I think may thermal ano naman sila. So far, wala pa po tayo nito. Okay, from Aaron Refamorte. Currently based po ako sa Dubai. Uy, shout out sa mga nasa Dubai dyan. F&B experience as barista / waiter bartender. How po in Canada? Okay, wala pa po tayong opportunity ng barista for Canada dahil meron kaming employer niyan eh, yung kanilang official coffee shop in Canada. Hindi pa po naghahanap sa ngayon. Okay, so abang-abang ka lang. Pero bago ka mag-exit ng Dubai, get your foreign police clearance. Okay. Nasagot ko na. May IPAMS Cebu po ba from Ogie Palaganas? Wala po kaming branch dun, sir. Dito lang po ang aming branch sa Metro Manila. Located po kami sa New Manila, Quezon City, katapat ng Robinsons Magnolia. IPAMS building. Makikita nyo naman, no? Laki-laki ng building namin. Nakalagay IPAMS na kulay green. So, IPAMS building, 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Diyan lang po ang location namin. Pag paano kayo pupunta dito, ay basta galing kayo sa Cubao, hindi kayo maliligaw. Sakay lang po tayo ng jeep, papuntang Divisoria and Stop and Shop. And then afterwards po, pwede na po kayong bumaba. Sabihin nyo lang po, dyan lang po sa IPAMS. At bababa na kayo. Tapat ng Robinsons Magnolia kami, hindi kayo maliligaw. Okay, ano ba? Ipakita na natin mga openings natin. Marami nagtatanong. Ayan, so punta muna tayo sa opening natin, Canada. Yan. Okay. So, may Canada opportunity tayo for heavy equipment mechanic or heavy equipment technician. Nakikita nyo dyan sa screen. Yan po yung mga hinahanap naming technicians na gumagawa ng mga equipment na to. Yung mga Caterpillar, mga Epiroc, Komatsu, yan. So, pwede po kayo mag-apply sa IPAMS office or send your application to mechanics@ipams.com. Okay, meron pa po tayong opportunity for millwright, crusher. Yan. So, pwedeng mag-walk-in sa Tuesday and Wednesday for millwright, crusher. Ayan po, bago lang yan last week. So, we are still in need of more applicants for millwright, crushers. Nakikita nyo dyan sa screen. Lahat po ng pinapakita namin job opportunities dapat po high school graduate or ALS certified. At dapat po ano yung po yung experience sa position na yan, yan din po yung magmamatch dapat. So, that's millwright crusher under RM Recruitment International. CNC machinist, yan, pakita natin, 6-axis. Pero yung mga nagtatanong, pwede po ba yung 5-axis dyan? O yung mga 4-axis? Subukan ho natin. Okay, baka naman kasi i-train naman po kayo for 6-axis, no? Pwede po kayo mag-apply. This is for under RM Recruitment Canada for a metal building manufacturing company. Okay, may mga required yan na machine, no? Nakalagay dyan, beam cut, CNC beam cut, 6-axis. Tapos, Wortman ang brand ng machine. Kung may exposure kayo dyan or any similar
na machine ng Workman brand. Okay? So, pwede po kayo mag-walk-in sa IPAMS office Tuesday and Wednesday mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Next natin, truck detailers. Ayan. Yung mga nagtatanong, Clarence sa Kyle, mamaya introduce natin yung guest natin, no? Poging-pogi rin ito at kilalang kilala. Okay. Yung mga truck detailers ba, may opening kasi tayo nito for Canada. Pwede pa dito yung mga auto detailer, no? Pwede ba yan? Kasi sa body nila yan, no? Sa body kasi ng katawan yan, no? Okay. Sige, so hanap po tayo, ano? Sa mga may experience po niyan, truck detailer. Kasi alam po sa katawan niya ng sasakyan eh. Diba yung pag-aayos? Mamaya explain natin yan. Truck detailer po, we have an opportunity for you for Canada. I think this is also under RM recruitment. Okay, so apply na po Tuesday and Wednesday sa IPAMS office. Siyempre, ang hindi laging nawawala, welder. Ever present po ang welder natin for Canada. I think since nag-open kami ng Canada starting 2017, hindi na ho nawala ang welder na job opportunity. Ngayon, sa mga gustong mag-aral ng welding, huwag lang kayo makontento sa SMAW. Dapat mag-aral kayo ng FCAW and GMAW kasi ito po yung welding process na ginagamit abroad. At kumuha rin kayo ng WQT ninyo o yung Welding Qualifications Test Certificate para po ma-certify po kayo na welder. Pag nagtanong, test na po ba pwede? Yes, pwede po yan, NC2. So we're looking for FCAW, GMAW with 5 years of current experience sa assembling H-beam and I-beams metal structures. Yan. At saka dapat po high school graduate ALS certified. Dapat marunong magbasa ng plano, marunong sa welding symbols. Saka minsan marunong dapat mag-calculate yan, no? Kasi yung sa trade test namin yan, kinakat nila yung materials eh. So dapat marunong kang sumukat. Okay, so that is for Canada. Next natin, auto mechanic. Yan. Hybrid cars. Yan. Oy, high-tech na rin, no? Sa mga mekaniko dyan na syempre bagong-bago na yung technology natin ngayon, mag-aral kayo paano mag-mekaniko rin ng hybrid cars dahil ang Canada ay naghahanap ng auto mechanic na may hybrid cars o yung let's say, malay nyo pag-aralan nyo yung Tesla, pwedeng-pwede rin yung Tesla. Walk-in sa IPAMS office po, 5 years of current experience. Okay, pero po pwede naman, halo yung experience mo, pwede ka nag-auto mechanic / pwede ka rin sa hybrid na experience, no? So, walk-in na po sa IPAMS office, Tuesdays and Wednesdays for this opportunity. Next natin would be crane mechanic. Yan, ito mamaya pag-uusapan natin ha, yung mga qualifications ng isang mekaniko for Canada. So, mamaya ay di-discuss niya ng ating guest na recruiter. Siyempre, assistant manager namin yan. Mobile crane mechanics, naghahanap din po tayo nito with 3 years of experience sa mobile crane. Ang inaayos dapat mobile crane. Yan, okay. So, dapat din marunong mag-drive ng 4-wheel vehicle at kayang-kayang mag-English. Yan, that is for train mechanic. Another one is truck mechanic for Canada. Yan, ito hindi nawawala laging opportunity. Yung mga truck mechanics na to, hindi ito laging nawawala. Laging meron ito. So, please apply na rin po with 3 years of experience. Kung kayo po ba ay may experience sa mga Volvo, Mack, usually ito yung mga truck na mahaba yung uso Kasi yan po yung mga European or Western trucks na minimekaniko po sa Canada. So, apply na po tayo Tuesdays and Wednesdays sa IPAMS office. Now, let's go to Czech Republic. Europe. Yan. So, i-prepare yan. Dadating ang ating employer who's going to interview at magte-trade test ng aircraft sheet metal worker. Dapat po ang experience ng mga applicants nito is sa Boeing and Airbus na body po ng aircraft. Okay? Ito po ay 3 years of experience ang hinahanap natin. At aircraft maintenance technology diploma dapat po ang tinapos. Okay, so apply na po kayo sa IPAMS office Tuesdays and Wednesdays or pwede po ninyong i-email ang inyong application sa skilled@ipams.com. Let's go to East Timor. Ang East Timor po ay part ng Asia. Okay, idol na idol niyan yung government nila, idol yung government natin dahil sa people power which is malapit na, no? We're looking for information technology managers sa mga IT dyan na gustong lumabas ng kwarto
at gustong syempre pumunta naman sa ibang lugar. So, Information Technology Managers, naghahanap din po tayo niyan. So, send your application to resumes@ipams.com. Ay, parang may nag-I love you dito. May Jatam from Aye Aprilio. Ay, may pa Jatam ka pa. Tama ba yung pagbasa ko? French eh. Aye Aprilio. Naku, pag sinabi ko rin Jatam sa'yo, baka naman akala mo taken mo na ako, ha? Ayun. Pinansin ko lang yun. Natawa lang ako eh. Nakita ko siya. Okay, sige. So, aside from Information Technology Managers, we're looking for Credit Control Officers sa East Timor. Ayan, sa mga nagtatanong, meron daw po bang office-based na trabaho? Yan, sa East Timor. Credit Control Officers. We have another one, Maintenance Executive Technicians. Ito po yung mga nagtatrabaho sa condominium, na mga nagme-maintain po ng mga structures po sa condominium to. For example, may sira po yung some part of the condominium. So ito po yung trabaho niyan. Building maintenance technician po 'yan. So meron din po tayo niyan for East Timor. And lastly, sa mga nagtatanong kung meron daw po bang sales, meron po tayong sales. Kaso ang hinahanap natin ay sales and leasing manager for East Timor. Ayan po ay yung nagbebenta po ng mga space for real estates or malls ang hinahanap natin with 5 years of work experience as a manager in sales and administration sa real estate. Okay, that is for East Timor. Nakikita nyo naman sa screen saan po kayo magsesend ng application po ninyo para po kayo ay ma-interview or walk-in na kayo dito sa IPAMS office. Tuesdays and Wednesdays from 8 a.m. to 12 noon. Okay, syempre, pupunta naman tayo sa Philippines. Yan. Philippines, kapartner po namin yan. Kasama namin sa building. We're looking for commercial commissioning electrical engineers for transmission, distribution, and substation. This is for Quanta Services. Yan, okay? Another one is electrical design engineers under Quanta Services. Isa pang flash nating screen. SCADA engineers for transmission, distribution, and substation. Yan. For Quanta Philippines po lahat yung binabanggit kong yan. I think accountant. Naghahanap ang Quanta Philippines din. May ad ba tayo nun? Quanta? Wala. Pero I think naghahanap kami ng accountant. Ang Quanta. At maliban dyan, syempre, naghahanap din po ng CPA ang aming kumpanya. Ayan. So, kung gusto niyo po mag-join sa aming team, we're looking for certified public accountants. Okay? Pwedeng board passers of the year 2022 and 2023 with a minimum of 1 year or less than 1 years of experience. Ayan. Yan o po. Certified public accountants. Hinahanap po natin. Dito yan po sa IPAMS sa magtatrabaho, hindi po abroad. Okay, so submit na po kayo ng application or pwede mag-walk-in sa IPAMS po. For this certified public accountant, under IPAMS, Mondays to Fridays po kami nag-accept ng walk-in applicants. Yan. Okay, punta naman tayo sa Saudi. Ay, nagtatanong dito. Hello po ma'am, may license po sa pag-ooperate ng hydraulics excavator. Pwede ba yun sa excavator operator? Pwede, no? Yan, okay, pwede. Sabi niya, sino ba itong nagtanong? Hello ma'am, nakatatlong balik na ako dyan. Apply for heavy equipment operator. Pangalan is Enege Solabar. Okay, pang-apat na balik mo, sure ball ka na, sabi naman niya. Okay, Enege Solabar, no? Baka naman kasi yung heavy equipment na ina-apply mo sa amin, wala pang opportunity for you. Kasi ang heavy equipment na operator na hinahanap lang namin talaga is for wheel loader and excavator from mining companies. Yan, okay? Si LSR Surbano, hi Ma'am Lala, any update po for SeaWorld? Selected na po, rides technician. Ay, parang matagal na ito, no? Wala pa kaming update from SeaWorld. Sige, I think last week nagtanong ka rin, no? So, wala pa kaming sagot ngayon with the employer natin. Okay, kay June Oinestra, hi, nag-apply po ako ng Feb 7 Chef de Parte or Butcher for Canada po. May open po ba ngayon? Sa ngayon po, wala pa po tayong opening ng Chef de Parte. So, kino-collect lang po muna natin, ha? Now, punta muna tayo sa opportunity for Saudi Arabia. Okay, Saudi Arabia. Pinakita na namin kanina yung CAF Saudi Arabia o yung CAF Saudi Arabia.
Nag-a-attend po tayo ng nag-entertain po tayo ng walk-in applications dyan for may experience po dapat sa train. Dito po, magiging flexible kami. Basta train ang experience o yung talagang bagon. Bagon dyan sa MRT, LRT, nagbanggit na ako. PNR, yan. So, pwede po kayo mag-walk-in pag day off ninyo, Mondays to Fridays po, 8 a.m. to 12 noon po para entertain namin kayo. Nakikita nyo dyan sa screen. Okay, and then syempre, meron po kaming opportunities para sa mga gym instructors. Okay, kaya pa ba natin maipanood yung video? Okay, sige, papanood namin para makita po ninyo yung itsura ng gym. Ng Fitness Time, which is the most popular gym sa Saudi Arabia with over 100 branches po across Saudi Arabia. Yan. Okay? Ayan. So, okay. Nakita niyo yung video na yan, ha? Pinapanood ko rin dito sa screen ko, eh. Sana ba yung script ko? Nandito sa ano ko. O, yan. Nakita niyo, ha? May opportunity tayo for mga nagtatrabaho sa gym. We're looking for fitness managers with 5 years of experience. We're also looking for group exercise trainers with 2 years of experience. I think 20 ang kailangan namin dito. Male and female ang hinahanap. We're also looking for fitness trainers with 2 years of experience. Male and female din yan. Okay, swimming trainers or lifeguard with 2 years of experience. Dapat licensed lifeguard. Male and female din. At dapat po marunong mag-train ng bata sa pagsaswimming. And available ba yung picture natin? Yung ka-approve lang ng Department of Migrant Workers na pwede namin i-manpower pooling. At pwede sa babae. Ayan, nakikita nyo dyan, no? Aircon technician na babae, baka meron dyan. Shoutout naman. Apply po tayo. Building painter, male and female. CCTV technician na male and female. Civil technicians na female. Electrical technicians na female. Plumber na babae. At sports equipment technician babae. This is also for Lijam. Under Fitness Time, itong gym na to ay based in Saudi Arabia. Ito, mga ibang positions pa po yan. O baka naman may matagpuan tayong mga babaeng, mga aircon tech, mga electrician na babae dyan, mga tuberong babae. Apply na kayo dito sa IPAM's office. Tuesdays and Wednesdays from 8 a.m. to 12 noon. That is for Saudi Arabia. Ngayon, punta tayo sa UAE. Naghahanap pa rin po kami ng Oracle System Consultants for Sepeco. Ito po ay fire equipment supplier po sa UAE. Sa mga gusto pong mag-ibang environment, mag-abroad as a programmer, ayan po, Oracle System Consultant, may opportunity po tayo. Send your application to resumes at ipams.com. Okay, at mapunta naman tayo sa US of A. Nag-change yung ano nito yung final interview schedule nitong Visa Solutions Healthcare because ang request po ng employer natin ay pupunta rin tayo to other provinces. Okay, so Visa Solutions Healthcare, nakikita nyo dyan sa screen, they are offering 4S. Ano ba yung 4S na ino-offer dyan for registered nurses? Number 1, of course, is job security. Number 2 po niyan, ano ba yung number 2 slide natin? Number 2 slide is highly competitive salary. Nakikita nyo dyan sa screen kung magkano yan. Number 3 na ano yan is big savings because ay ipoprovide po ng Visa Solutions Healthcare ang NCLEX, IELTS, OET, PTE, upfront po. May mga partners silang mga training centers at yung examination po ninyo ay babayaran nila. And lastly, yung kanilang safety pagdating po sa pagpaprocess ng immigration and relocation assistance. So yan, Visa Solutions Healthcare po, we're looking for registered nurses. Okay, so live the American dream, sabi nga nila under Visa Solutions Healthcare. May papakita ba tayong video? Yep. So meron po tayong ipapakita lang na video and then later on, magjo-join po sa atin si Mr. Kyle Amigos, ang ating Assistant Recruitment Manager to talk about mga opportunities sa mechanics at kung paano, ano po ba yung hinahanap ng ating employer.
Okay, ayan naman, nakita nyo agad, no? May katabi ako. Siyempre, in-invite natin ang isa sa mga aming recruiter at siyempre ang ating assistant recruitment manager, si Mr. Kyle Amigos. Good afternoon, Kyle. Hi, good afternoon, Miss Lala. Good afternoon to all. Thank you for having me here, no? Oo, siyempre, alam mo naman yung mga pupunta dito may merienda. Punta na natin merienda dyan. Okay. Nagpa-bake pa ako niyan, ha? Wow, maganda pala dito. Merienda agad, Oo no? naman, ayan, kita mo, may pamerienda tayo. Alam mo ba kung anong pamerienda ko? Ayan pa. Talagang binalot mabuti ni Mama Jeng itong aking pamerienda. Ayan. Alam mo itong merienda natin, carrot and corn. Ayan, carrot and corn. Yan, syempre. At, syempre, meron akong corn muffin. Yan. Syempre, alam mo naman na kung saan gawa yan, Kyle. Syempre, Ma'am La. Syempre, papakita ko na saan gawa yan. Syempre, yung itong mga ingredients na to ay pwedeng-pwede nyong gawin using Temple brand, whole corn kernel. Yan, papakita ko na sa screen yan, no? O, kita niyo naman, yan yun, no? Saka yan, no? O, yan. So, yan ang aming merienda, official merienda, at pwedeng-pwede nyong gawin yan using Temple brand, whole corn kernel. Sweet corn daw ito, golden sweet. Kasing sweet ko siguro. Kasing sweet ng asawa mo siguro to, no? Yes, opo. Ayan, so yan po yan, i-display muna natin. Siyempre, ito na si Kyle. Yes, opo. Ang pag-uusapan natin, Kyle, is about yung mga mekaniko. Yes, Miss La. Different mechanics. Okay, pag tayo ay nagre-recruit sa IPAMS, napakita natin yung mga ads natin kanina, ano pa talaga hinahanap ng employer natin? Sa mga mekaniko, yung mga truck, heavy equipment, heavy vehicle, tanker truck. Ano bang hinahanap ng employer natin? Okay, so dito sa mga mga mechanics, no, bound for Canada. So, ang hinahanap natin dito is yung mga mechanics talaga na marunong sa repair, troubleshoot, assemble, and overhaul ng mga heavy equipment machineries. So like andyan yung mga shovel, excavator, bulldozer, grader, then yung mga mining trucks po na kung tawagin if yung off-rigid trucks and off-highways trucks. Okay. Ayan, So, yung mga ganitong opportunities, hindi ito iba to sa mga mekaniko ng auto. Yes. Oo. Ibang-iba po kasi ito malalaki talaga to. In fact, pwede kong i-share yung isang hinahanap ko sa Canada, which is bound for Ontario, Canada. Ito yung isa sa pinakamalaking gold mining sa Canada. Ang hinahanap ko dito is yung mining shovel na Komatsu 5,550. Oh. So, mining shovel, ito yung type. Then, Komatsu, yung brand and make. Then, yung model is yung 5,550. So, imaginein mo, Miss Lala, kung gaano kalaki itong machine na to, ha? Ang operating weight nito is nasa 535,000 kilos. So, laki, di ba? Then, yung digging... Kaya yan ng isang mekaniko? Yeah, oo. Then, yung digging capacity niya, yung pag-dig ng excavate, nasa 27 feet. 27.25 feet. Then, yung maximum reach along the ground is nasa 65 feet. So, rough estimation, nasa 20 meters ang haba. Wow. So, ganun kalaki ang hinahanap ko. So, speaking of laki, syempre, malaki rin ang salary nito. Magkano ba sweldo niyan? Yan ang laging tanong. So, sa lahat ng mga viewers, i-ready nyo na yung ballpen nyo and then, or calculator habang kumakain si Miss Lala. So, ang salary nito is 50 Canadian dollars per hour. Magkano ba yung Clarence? Pag-compute natin. So, let's do the math. Kung 40 hours per week, so lalabas yan na 2,000 Canadian dollars per week. Wow. Then, times mo sa 4 para makuha yung gross pay. Nasa 8,000 Canadian dollars. Wow. Gross pay yan. Gross pay yan, Gross pay yan. Meron pang deduction yan ng mga taxes, transportation, housing, food, and then yung mga load allowance. Opo. Yan. Pero somehow, napakalaki niyang napakalaki niyang salary niya. Okay. This is under RM Recruitment International, di ba? Ano ba ang dapat hinahanap nating qualification? Nasabi mo na kanina. Kasi marami tayong applicant na syempre nawala ng trabaho ng pandemic. Oo, yung mga more than 12 months ng bakante.
kasi itong Canada na sinusunod natin, dapat 12 months lang ang vacant with the same position. Pag ikaw ba ay matagal nang nabakante, wala nang practice, pumupurol ba yung skills natin nito sa pagmemekaniko? Especially as a heavy equipment or heavy vehicle mechanic. Yes, actually, as an applicant, sinasabi nila, ma'am, kaya ko pa naman, sir, kaya ko pa naman. Pero in reality, nandun talaga pag nabakante ka, talagang yung pumupurol na rin yung Kailangan pa marunong to ng computer diagnostics. Yes. Importante 'yan, no? Dito kailangan din marunong sila ng diagnostic tools. So, normally pag sa Caterpillar, ito yung CAT-ET or yung SIS. Pag sa Komatsu naman, ang ginagamit nilang diagnostic tools is yung Comtrax. Okay po. Abutan natin si Clarence sa pagkaw. Gusto mo ba ng corn mapping, Clarence? Masarap yan, under temple corn yan. Okay. So, dito, mekaniko. Yes. Mekaniko, dapat marunong sa technical, marunong magbasa ng diagnostics. Ano pang qualification ang hinahanap mo dito? Okay. So, dito, bukod sa kailangan sa mechanical, marunong din siya sa mga hydraulics repair. So, dito papasok yung pag-assemble ng mga hydraulics components. Like for example, sa cranes, yung boom, kailangan marunong siya mag-assemble niyan. So, yung mga control valves, yung mga hydraulic pumps. Yan, importante talaga yan. Itong hinahanap mo ngayon na heavy equipment technicians, pag ini-screen, papakita ulit ni Clarence sa screen, no? Yes, ma'am. Ang nakalagay dito kasi is 3 years of experience ang hinahanap natin. So, yung mga more than 3 years, kayang-kaya to. Pero what about yung mga less than 3 years pa? May mga kailangan pa ba silang pag-aralan or talagang sinusunod lang natin yung qualification employer? Yeah, actually, we're just following the qualification guidelines by our employer. So, pag sinabing 3 years, 3 years. Now, if 2 years ka, then nasa right track ka naman, pagpatuloy mo lang yon hanggang ma-meet mo yung 2 years na. Since ito naman is continuous ang hiring namin dito. Okay. So, ito karamihan po ng ating technicians po ay nagte-trade test. Okay. So, hindi talaga po pwedeng bobolahin ka na ng kaya nila, no? Opo, hindi po talaga. Pag ikaw nag-interview, ano yung unang tinitignan mo talaga sa aplikante? Actually, ma'am, ito ang unang tinitignan ko. Bukod sa technical know-how nila, isa sa pinaka-importante is about safety. Safety before work, during work, and after work. Okay. So, for example, itong mga technician. So, safety before work, siyempre dapat kailangan nakasuot sila ng proper PPE. Okay. Okay? Then, during work, yung mga tools nila kailangan hindi nakakalat kung saan-saan. Then, after work, dapat nailigpit na nila sa tools, at the same time yung proper housekeeping. So importante sa amin yan, yung safety na yan. Kasi kahit gaano ka kagaling, kung di ka naman responsable, useless. I see. May advantage daw ba mga ex-abroad dito or kahit local base lang ang experience, pwedeng mag-apply dito? Actually, kahit local local is pwede. I see. So dito kasi sa IPAMS, alam nyo, it's not about ex-abroad ako. Yes. Ako dapat priority mo. Tapos yung mga local naman yung experience, medyo nag-aalangan sila. Pag pumasok po kayo sa IPAMS, applying for the same position, pantay-pantay lang po treatment natin. Kasi at the end of the day, aplikante ka Yung pa rin yung level mo. Whether first-timer or ex-abroad, once na na-meet nyo yung qualification guidelines, pasok. Ganyan yan. Pasok. Okay. May advantage ba pag nag-aral sila or nag-train sila as a heavy equipment technician? Kasi baka may listener tayo dyan na baka nag-iisip na technician na ako or mekaniko na ako So, kailangan bang i-upskill ko yung sarili ko para maging heavy equipment mechanic or heavy equipment technician? Yes, advantage yun, ma'am. May proper training ka talaga. So, kasi nandyan talaga yung mga syllabus niyan, yung mga subject na nakakailanganin mo talaga eventually pag nag-apply ka as mechanic po. I see. Anong pagkakaiba? Kasi ito sa Canada, minsan kasi kami rin kami tinatanong, anong pagkakaiba ng technician at saka mechanic? Okay, so ang mechanic, ito yung hands-on
hands-on talaga siya for sa mga overhauling. Then sa mechanic na technician naman, so meron din siyang experience sa mga hands-on, then plus sa mga electronics part naman. Nako. Opo. Ito marami nagtatanong. Ano po Edad. Okay. Edad. So dito wala kaming age limit as long as ma-meet nyo yung qualification ni client. Okay yan, tatanggapin po namin yan. I see. Okay, so wala sa edad-edad yan. It's about the skill. At saka syempre naman, wag naman yung malapit na mag-senior. Yes, kasi honestly speaking, yung mga nagtatanong kasi 58 years old na po ako, 59 na po ako. There is a high chance po kasi na baka ma-reject ang application nyo. Why? Kasi po yung lahat ng job openings namin for Canada is a work permit application. Hindi po siya permanent residency. Okay? So sa mga nagtatanong at saka yung mga napapanood yung mga vlogs na parang pwede naman yan. Kasi nga yung napapanood kong vlog, matanda na siya, nakapasok pa ng Canada. Depende kasi sa entry level permit yan. Pag work permit, at syempre naghahanap ang employer ng aplikante, magtatrabaho sa kanila, gusto nila yung mapapakinabangan pa nila for a long time. Correct. Yun. So, mekaniko yung pinag-uusapan natin, narinig na ninyo, napanood na ninyo kung ano yung mga qualification na hinahanap. Okay. O ito meron nag-message, sorry, babasahin ko to. Sweeper truck driver ako sa Saudi. Ay, meron kaming opening yan. Yes, public maintenance. Public maintenance. Canada. O to si Esther Solatorio. Uy, mag-apply ka na. Esther Solatorio. Sweeper truck driver daw siya. So, pwede siyang mag-send ng resume sa drivers@ipams.com. Oo, kasi sweeper truck driver ka. Yan. Okay. So, nabasa ko lang, no? O, yung mga, kailan po yung sa Aramco nyo, sir? From Jerome Salazar. Paano tong Aramco, no? Siya rin umahap na Aramco, kaya biglang siningit ko, eh. So, yung Aramco po natin ay virtual interviews to, no? Virtual interview, yes. Oo. So, submit ka lang ng application mo. Ang process kasi dito is once na mag-submit ka ng application mo, then i-assess natin yan kung mamimit mo yung standard ni Aramco. Then once na na-meet mo, i-upload natin yan sa system nila na tinatawag na success factors. Oo, parang Taleo yan, yes, yung HRC. Oy, may nagbamati sa'yo dito. Ano siya? Sabi niya dito, nabasa ko kanina eh. Bakit daw ang gwapo mo? Sino ba yun? Nasaan na nawala? Sino yun? Nawala siya. Biglang na-erase. Na-erase? Biglang in-erase? Bakit mo naman in-erase? Babae yung Danica Pascua, may hi pa. Ba't ang gwapo naman po ni Sir Kyle? Ma'am, huwag po kayong mag-alala, loyal po siya. Mrs. Amigos, loyal po siya. Ayun. Eto may question din. Alam kong truck mechanic pinag-usapan natin, mechanic. Pero eto, kasi nanggaling kayo sa Limket Kay, tama? Yes, ma'am. Oo, may nag-inquire dito si Marlo Panya Gililam. Hello, Ma'am Lala. Update po, ma'am, sa nag-a-apply noong January 25 sa Limket Kay Auditorium. Heavy equipment operator po in-apply ako. Mga ilan bang in-entertain nyo dun? Nasa 270. Maalala mo pa ba si Marlon? Nag-apply as heavy equipment operator. Ayun. So, Marlon, no, I'm sure nakausap mo si Kyle or si Sir Max. Dalawa kami nandun. Oo, ang equipment operator lang talaga na hinahanap natin sa ngayon ay wheel loader. Yes. At saka excavator. Kung yun yung ino-operate mo, most likely, dapat naka-receive ka na ng email asking you to complete your requirements para ma-line up ka for shortlisting ng employer. Ngayon, kung hindi ka heavy equipment operator na ganon, we will keep your application in the pool for 6 months hanggang sa magkaroon tayo ng opportunity sa'yo as heavy equipment operator. Ngayon naman, okay, we have 4 minutes to go, Kyle. Yes, okay. Anong may ililive mo na message as a recruiter sa mga nag-a-apply dito sa IPAMS office? Kasi isa siya sa mga nag-entertain ng mga walk-in applicants natin. Siguro ang maititip ko lang, no, so lalo na sa mga, for example, mechanic, okay. So ayusin niyo yung resume niyo as much as possible. Nakalagay dyan, okay, nandyan yung company, position, inclusive dates. Then, mas maganda kung nandyan yung mga brands, model, and types ng equipments na hinahawakan nyo or yung mga ginagawa nyo. Then, after nyan, iisa-isay natin yan, yung mga mechanical
mechanical repair nyo, electrical repair, hydraulic repair, at ilagay nyo rin yung mga diagnostic tools. Mas maganda pag detalyado ang resume nyo. Hindi totoo yung dapat one page na yung resume. Pag abroad po ina-applyan nyo, dapat in full details. At marami ako na-encounter na mekaniko. Hindi updated ang resume. At isa pa, marami pumupunta sa amin dito, pag ini-interview na namin, hindi na makapagsalita ng English. Nako. So, kailangan yan, ha, guys? Kailangan. Ayan. Napaka-importante. Tamo, may message dito, si Jeyo Sales. Elang experience po ang kailangan ng heavy-duty mechanic. Nandito po ako ngayon sa Saudi. Heavy-duty mechanic po ako for 2 years. Nako, Jeyo Sales, 3 years. 3 years. 3 years. So, stay ka muna dyan sa Saudi. Tapusin mo kontrata mo, mag-final X, at kung may makita kang opportunity, make sure na makakuha ka ng foreign police clearance or mag-exit ka na maayos sa Saudi, then apply ka sa amin. Hanapin mo to si Kyle. Hanapin mo to si Kyle. Okay, so yan. May mga nagtatanong-tanong. Mga mekaniko po, narinig ninyo yan, ha? Next week po, or the next FB Live natin, let's talk about welding. Okay, napaka-importante rin dito kasi maraming nagtatanong about welders. Okay, so pwede ko bang i-announce, Ms. Lala, yung about sa opening natin ngayon? Sige, announce mo for welders. So, marami tayong opening na welder marami kaming opening na welders, particularly sa mga FCOW, yung mga flux cord, arc welding. So, this is for Canada. Now, ang kailangan na steel dyan, na materials is steel. At ang welding position, yung 1G and 2G. 1G is yung flat, then 2G is yung horizontal. Yan. So, importante din dito is yung nabanggit nga ni Miss Lala kanina, kailangan meron kayong WQT, Welder's Qualification Test. Or kung wala naman yon, pwede kayong mag-provide ng welder's ID, yung test card, nakatunayan na qualified FCOW welder po tayo. Ayan. So marami kaming welders. Yan, hindi na mawala yung welder. Yes, Ma'am Lao po. Yung FCOW and GMAW na yan kasi most of our projects is nasa heavy fabrication industry. Okay. So sa mga gustong mag-aral ng FCOW, I think TESDA is offering FCOW welding na courses. NC2 at NC3, alam ko ha, yan ang level na ino-offer. Libre naman pag-aaral sa TESDA So, huwag kayo makontento ng SMAW lang. Yung sa stick welding, yung SMAW. Stick welding yan. Iba po ang welding ng FCOW compared to stick welding. Nakikita ko yung trade test niyan, iba talagang level. Kasi dito, Miss La, merong mga ginagamit na gas. Like sa FCOW, ang ginagamit dyan, yung main gas na ginagamit is yung carbon dioxide. Then sa GMAW naman, yung mga inert gases, yung helium and argon. Ayan. So, yan po. Okay, watching from Cagayan de Oro daw. Bakit puro chicks ang bumabati sa'yo? Liza Gonzalez, watching po, Sir Kyle at Ma'am Lala, Cagayan de Oro. Hello, Liza. Bakit puro chicks ang nag-ano sa'yo dito? Okay, sige. So, 3 o'clock na po. Maraming salamat. Hindi ka pa nagmerienda. Mamaya magmemerienda kami habang nag-ano. Maraming salamat, Kyle, for sharing us the information about ano yung mga qualification ng mga mechanics na hinahanap natin under RM Recruitment International. Yan po ang ating kapartner in Quebec, Canada, and other provinces in Canada. At syempre, nagpasilip siya konti about welding. Magiging discussion natin yan later on para sa mga aspiring na welders natin na gustong mag-abroad. So, thank you very much, Kyle, for your time. Thank you very much, Miss Lala. Merienda pa tayo. Syempre, masarap yung merienda namin. Thank you very much sa Temple Kernel. Pwedeng gawin yan using this one. Maraming salamat. And next week ulit sa ating FB Live, sa ating hashtag Thursday 2 o'clock habit. Abangan nyo po kami and you can also drop your questions. John Robert from Boracay, sana all naka-Boracay, no? Nabati kita. Wala pa tayong update sa mga chef position natin. So, thank you very much po. Magpapaalam muna kami and see you again next Thursday. Okay, so thank you. Bye!